Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo?" "Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila." Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon. At para mas maintindihan po natin ang nilalaman ng mensahe ng mabuting balita mula kay San Juan ngayong linggong ito, atin po munang balikan yung ipinahayag sa atin nung nakalipas na linggo. Kasi magkarugtong na po ito. No, at ito na rin yung pagsisimula, no, kung babasahin po ninyo sa Biblia, pagsisimula na rin ito ng pagsasabi ni Jesus patungkol sa tinapay ng buhay. No, lagi natin maririnig yung "Ako ang tinapay na bumaba sa langit, ako ang tinapay ng buhay. Ang kumakain nito ay magkakaroon ng buhay." So tingnan po natin, no? Ano ang naalala ninyo nung nakalipas na linggo sa kwento? Pagpapakain ng tinapay at isda. 3 pirasong tinapay, 2 pirasong isda o 5 pirasong tinapay para sa higit 5,000 katao. Maalala niyo rin po, no? Bago pa ibinigay yung tinapay at isda, sinabi po doon na alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Pero binigyan niya ng instructions itong mga alagad na ito para pakainin itong mga sumusunod sa kanya. At sa ilang pirasong tinapay at isda, napakain nila ang lahat
at mayroon pang naipon na ilang basket? 12. No? 12 bakol ang naipon ng pagsamasamahin ang mga natira. At sabi po doon, nang makita ito ng mga tao, gusto nilang kunin si Jesus para gawing hari. Yan. Kaya, nung nalaman ni Jesus na may binabalak yung mga tao, dali-dali siyang umalis mag-isa at iniwan sila. Naintindihan na ba? Kaya nung umalis si Jesus, sinundan siya ng maraming tao. Hinahanap siya ng maraming tao. Sabihin niyo nga po, hinahanap. Yan. Kasi ito yung magandang mapagnilayan din natin ngayon. No? Hinahanap nila si Jesus. Kaya nang masumpungan nila, nang matagpuan nila, tinanong nila, kailan pa kayo rito? Kasi kailangan mong unawain no, yung usapan, no, yung mga dialogue. No? Sabi nila, kailan pa kayo rito? Pwedeng, di ba? Pwedeng sabihin na kahapon lang, kanina lang. Pero doon sa kanilang pagtatanong na kailan pa kayo rito, batid na ni Jesus kung ano ang intention nila, kung bakit sila o bakit nila hinahanap si Jesus. Kaya ang sabing, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo at nabusog. Nakuha niyo po ba yung nilalaman na parang hindi ba natutuwa si Jesus na hinahanap siya ng mga tao? Hindi ba opportunity na yon para makuha yung kanilang loob? Pero hindi eh. Sinabi ni Jesus sa kanila, kaya nyo lang ako hinahanap ay dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Hindi dahil nakikilala na nila o kinikilala nila si Jesus sa nakita nilang kababalaghan. Pag sinabi kasing mga kababalaghang nakita ninyo, ito yung mga signs, mga tanda, mga palatandaan na siya nga ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos na isinugo para sila iligtas. Nakuha niyo na po ba o wala pa? Konti pa, no? Konti pa. Para bang pag sinabi, no, na sa isang relasyon, kailangan niyo ba ako, kaya niyo ako hinahanap? O hinahanap niyo ako dahil may kailangan kayo? Alin sa dalawa? Ano ba? Sa inyo po, no? Bakit kayo hinahanap? Pag may pumupunta sa inyo, bakit kayo hinahanap? Di ba para may mangutang? Kakatok, di ba? Kakatok, pupunta sa inyo. Hindi naman para talaga makipagkwentuhan sa inyo, para makipagkaibigan sa inyo, kundi para mangutang, manghiram, manghingi. Eh hindi pa, di ba? Nakakalungkot yung bagay. Kala mo, pumunta kasi gusto kang kamustahin, gusto kang makasama. Di ba nakakalungkot na, ay, kaya nyo lang pala ako tinawag kasi may kailangan kayo. Kaya kapag nakuha na yung kailangan, di ba, kapag nakuha na yung kailangan, wala na. Kahit pagsabihan mo, sa mga magulang, madali itong maintindihan, no? O makarelate, no? Lumalapit ang anak ninyo, mabait sila kasi may kailangan sa iyo. Pero kapag nakuha na yung kailangan, pag sisermonan mo na, pangangaralan mo na, deadma ka. Diba? Sa atin ngayon, ano ba? Hinahanap ba natin si Jesus dahil may kailangan tayo sa Kanya? O sadyang kailangan natin si Jesus sa buhay natin, kaya hinahanap natin siya? Pag-isipan natin na mabuti.
Kasi magkaiba yung tumatawag tayo sa Panginoon ng Panginoon. Sabihin nyo nga po, Panginoon. Kaysa doon sa pag tumatawag ka ng Panginoon, pero ang nilalaman ay pengi noon. Hindi tayo Panginoon, kundi pengi noon. Kaya pag hindi binigay, pag hindi natin nakuha, mabilis tayong magalit, mabilis tayong magtampo. At yung pagsuway, wala na. Normal na sa atin ang suwayin kasi sino ba yan, di ba? May kailangan lang naman ako dyan. Eh. Pengi lang ako ng pera. O ano man yung hinihiling natin. Pero kung makita natin ang tunay na diwa ng kanyang presensya, lalo na sa banal na misa, hanap-hanapin talaga natin siya dahil kulang ang buhay natin, kulang ang linggo o araw natin kapag hindi natin siya nakikita o natatanggap sa anyo ng tinapay sa banal na misa. So linawin natin muna ng mabuti dahil ito rin ang nagiging pundasyon ng isang matibay na relasyon, isang matibay na ugnayan na kaya ka nananatili hindi dahil mayroong kang napapala o mayroong kang nakukuha, kundi dahil masaya ka pag nandiyan siya, kapag kasama mo siya, hindi dahil sa kung ano ang maibibigay niya, kundi dahil siya lang. Okay na yon, sapat na yon. Kaya sa atin, pag nilayin natin ulit, kailangan ba natin talaga sa Jesus, kaya hinahanap natin, o hinahanap natin dahil may kailangan lang tayo? Amen?